Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hi, so ang next po natin na grammar is nani-nani ni nani-nani reta. Nani-nani ni nani-nani reta. Hi, so noun and verb. So, ang noun dito is akachan. Ang verb po dito is naka, yung from the root word of naku. Ano po? Hi, so, naging akachan ni nakareta. So, kinoconjugate po siya ganito. Noun ni verb rareru. Hi, noun ni verb rareru. Minsan naman po kahit wala na po yung ni, reta lang po. Ano po? Or reru. Hi, reta is past tense. Ito naman pong reru is kasalukuyan nangyayari or mangyayari pa lang. Hi. So, dito po sa explanation po natin sa sentence na ito, walang eksakto translation para dito in Tagalog po. Ano po? At ito po yung mga explanation niya. Unang explanation, ito ay past tense ng passive form. Passive form po. Ano po? Ibig sabihin, may ginawa sa isang tao ang ibang tao noong nakaraan. Hi. Pero actually, pwede rin po siyang kumbaga, mangyayari pa lang po. Ano po? Tatoy yung usapan is, sonna koto shitara nakareru. Kung gagawin ko yan, iiyakan niya ako. Pero past tense form po siya. Di ba po? Iiyakan. Past tense po siya. Iiyakan. Pero hindi pa nangyayari. Hi. Pero sa grammar form po niya, past tense po siya ng passive form. Ano po? Kaya dito po sa una po, past tense ng passive form. Ano po? Hi. So, wag po tayo pong malito po. Ano po? Hindi porket nakasulat na past tense, sa past tense nyo lang po siya pwedeng gamitin. Hindi po. Maaaring nyo rin po siyang gamitin sa mangyayari pa lang na sitwasyon po. Ano po? Hi. So, ang isa pa po natin na explanation dito ay ginagamit din ito sa sentence na may feeling na pagkairita o nagsusumbong kung ano ang ginawa nito. Hi. So, may halo po siyang feeling na pagkairita o nagsusumbong kung ano ang ginawa nito. Hi. Tulad po kanina po, kumbaga parang nagsusumbong po ako na maaaring mangyari yun. Pag ginawa ko yan, iiyakan niya ako eh. Ganyan. So, restara, nakareru yo. Ano po? Hi, nakareru. Hi, linagyan ko lang po ng expression na yo po. Ano po? Hi, so go po tayo, Ate Emi, sa ating example sentence. Yoroshiku onegai itashimasu. 友達の赤ちゃんを抱っこしたら慣れてしまった。慣れて泣かれてしまった。はい、ありがとうございます。泣かれてしまった。Iniyakan ako. Iniyakan ako. So, past tense na po ito. Shimatta. Iniyakan ako. Hay. Diba, Emine, paano nyo po i-express sa kapwa po natin na Filipino ang tomodachi no akachan wo dakko shitara nakarete shimatta? Hindi ko alam yung dakko shita. Dakko shitara. Ibig ko sabihin, nang kinarga. Yung anak ng kaibigan ko, nung kinarga ko, umiyak. Naita po yun. Nakarete shimatta is? Nung niyakap ko ay umiyak. Hindi po hinakap. Kinarga po siya. Kinarga. Kinarga siya? Andito na po. Ay niyakap. Iniyakan ako. Iniyakan ako. Hay, so anong klase pong anak po yung kaibigan nyo? Malaki na po ba? Baby. Akachan. Baby. So, des, akachan po. Ano po? Hay, arigatou gozaimasu. So, ganito po yung pagkakatranslate ko. At titingnan po natin word by word po. Ano po? Hay, tomodachi no ng kaibigan ko. Understood na kaibigan ko. Ako po. Ano po yung nagsasabi? Hay, akachan wo
ang anak. Dakko shitara, nang kinarga ko. Nakarete shimatta, iniyakan ako. So pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na iniyakan ako nang kinarga ko ang anak ng kaibigan ko. Hai, in Japanese, tomodachi no akachan o dakko shitara, nakarete shimatta. Hai, ganun na po yung magiging translation niya po. Hai, so go po tayo sa next po natin na example sentence. Yoroshiku onegai shimasu, Ate Emi. 雨にぽられて服が濡れてしまった。 Sabihin niyo po ulit po itong parte pong ito, Ate Emi. 雨にぽられて服が濡れてしまった。 Paano niyo po siya i-spell? ぽられて。 Spell in alphabet. アルファベット。ふ Spell po, hindi po yung sound. Ay, hindi ko alam. F-U-R-A. F-U-R. So, fu po. Ano po? Hindi po pu. Kasi hindi po siya P-U. Ano po? Kaya, ame ni? 雨に降られて So. 服が濡られてしまった。 Nurarete って書いてある？濡れてしまった。そうです。はい。雨に降られて、服が濡れてしまった。So, ang ame ni furarete is naulanan. In short po sa Tagalog. Kasi sa Japan po, yung, hindi naman po natin pwedeng sabihin na, inulanan ng ulan. Napaka-weird po sa salita po natin po. Ano po? So, pinag-gattay na po, pinag-combine na po sa atin ang inulanan ng ulan. So, sa Tagalog, magiging naulanan. Ano po? Hi. So, Ate Emi, ito pong ame ni furarete is naulanan. Hi. So, paano niyo po i-express sa kapwa po natin na Filipino ang ame ni furarete, fuku ga nurete shimatta? Umulan. Kaya yung Naulanan damit- po, Ate Emi. Naulanan. Ay, naulanan. Hmm. Yung puko, nabasa? Naulanan. Naulanan. Hmm. Umulan. Naulanan. Pero tama naman po, Ate Emi po yung yung sinabi niya. Naulanan. Ang dapat nabasa. Shimatta. Isa po siya sa expression po. Kaya magkakaroon po siya ng nako. Ano po? So, tingnan po natin word by word po. Ano po? Hay. Ame ni furarete. Pinag-combine na po yung ulan ng ulan. Naulanan ng ulan. Ano po? So, sa salita pong Tagalog, naulanan. Ano po? Fukuga. Ang damit. Nurete. Meron po siyang meaning na at o kaya naman pwede po siyang maging pang-utos po. Ano po? Pero dito po at po ang meaning niya. At nabasa. Shimatta. Past tense po nangyari na po sa kanya. At ang expression pong shimatta ay naku. Ganyan po. Ano po? So, magiging naku, naulanan ang damit. Naku, naulanan ang damit at nabasa. Yan po ang magiging sentence ng ame ni furarete, fuku ga nurete shimatta. Hay. Ganyan po siya. Ano po? Hay. Pero tama naman po yung pagkakaintindi niyo po, Ate Emi. Mahirap lang po mag-explain po talaga po. Ano po? Ako rin po nahirapan po ako mag-explain. Minsan po naiisip ko, okay lang bang nandito ako talaga? Kaya nga ganun nga din ako. Kasi iba po yung nagta-translate lang sa nagtuturo po. Kumbaga nag-share po ng kaalaman po. So, go po tayo, Ate Emi, sa next sentence po natin. 父に死なれて、大学を続けられたくなりました。 Ulit po. 続けられなくなりました。はい、ありがとうございます。So, 父に死なれて、はい, namatay kasi ang aking ama. Hi. So, yun,
yung pagkakasabi niya po kasi ditong chichi ni sinarete, para pong may halo pong pagsisi sa kanyang ama, nawala na nga yung ama niya eh. Sinisisi niya pa. Hay, namatay kasi ang aking ama. Ano po? Hay, yun po yung meaning po dito sa chichi ni sinarete. May halo po siyang pagsisisi sa kanyang ama. Kasi namatay. Kasi naman parang ganyan po. Kaya, namatay kasi ang aking ama. So, Ate Emi, paano niyo po i-express ang salitang chichi ni sinarete, daigaku o tsuzukerare naku narimashita? In Kaya Tagalog. hindi siya nakatapos, hindi niya na ano, Hindi po niya, ako. ay, kaya hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral sa sa college ba yun? Daigaku. Sa university, Ay, or college. university. Kaya hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi ako nakapagpatuloy. Yung Namatay sinabi kasi niyo po ang ito aking lang. ama. Ayan po. Hay, namatay kasi ang Aking ama. Binaliktad niyo lang po yung pagkakagawa ko po. At tama naman po yun. Hay, arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin word by word po. Hay, chichi ni sinarete, namatay kasi ang aking ama. Daigaku o, ang aking kolehiyo. Tsuzukerare naku. Tsuzukeru, from the root word tsuzukeru is to continue. Ano po? Kaso dito, negative form po siya, so magkakaroon po ng hindi. Tsuzukerare naku narimashita. At magalang po siyang past tense form. So, hindi ko na naipagpatuloy. Tsuzukerare naku narimashita. Hindi ko na naipagpatuloy. Ano po? So, hanggang dito lang po. Nasabi ko na po lahat. Okay na po. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, yung darete, yung te po, pwede po siya maging at, pwede rin pong kaya, o kaya pwede na rin po siyang pang-utos na form po. So, dito po, meron po tayong kaya. Hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging, namatay kasi ang aking ama, kaya hindi ko na naipagpatuloy ang aking kolehiyo. Parang sinisisi niya pa yung ama niya talaga. Hay, chichi ni sinarete, daigaku o tsuzukerare naku narimashita. Hay. So, hanggang dito na lang po yung grammar po natin na nani-nani ni nani-nani rete. Ate Emi, meron po kayong katanungan sa grammar na to? Wala po. 大丈夫ですね。ありがとうございます、Ate Emi. Salamat po. Nay, meron pong katanungan po sa baba? O kaya? Yes po, Ate Inday, from Kuya Nathaniel Atan. Teka lang, Ate Inday. Kashikumarimashita. Ano po? Maraming salamat po sa heart ni. Sabi ni Kuya Nathaniel, paano naman po sa Nihongo? Siguro Nihongo tinatanong, paano naman po yung naulanan ang damit kaya nabasa? Naulanan ang damit kaya nabasa. Sakto da yun eh. Pwede rin pong, yun po ang maging meaning kasi nga po, di ba po yung te is, pwede po siyang maging at, pwede rin po siyang maging kaya. Hay. Kaya, ganun pa rin po siya. Ay, okay. Thank you po. Okay na ba Kuya Nathaniel? Ask ka lang po dyan sa baba. Kay, from Just Kane. Hay. Article din po ba ang te? Hindi po siya particle. Hindi po eh. Hindi po siya particle. Ante, hindi po siya particle. Te form po ang tawag po doon. Then, next po. At hindi ipasegue ko na lang po sana. Yung mga gusto po kasing mag-join, kasi konti na lang po kasi natitirang nasa ni Ate Inday for Bumpo. Kaya, last na ba yung kay Kuya Jake, Ate? Jake po. Last na po. Opo. Last na pong participants ang tatanungin ni Ate Inday. Kaya, gumena sa may Wednesday po, pwede po kayong sumali. Join po kayo ulit sa Wednesday na lesson ni Ate Inday. Meron pa naman po yan sa Sakitero po tayo. Yoroshiku onegai shimasu, Ate Inday. Gumen. Yoroshiku onegai shimasu. Guys,
paalala lang po, pag magpa-participate po tayo, paunahan po tayo, guys. Wala po kasi ditong favoritism. Meron lang po tayo ditong dalawang rules po, para po maaari kayong mag-participate. Yung isa po dapat po naka-follow kasi nakaset na po yung live po natin na kapag naka-follow kayo, maaari kayong mag-participate. Yung pangalawa pong rule, dapat po marunong po tayong magbasa ng at least hiragana at katakana. Kahit hindi po kayo marunong magbasa ng kanji kasi linalagyan naman po natin dito ng hiragana po, or ruby na tinatawag po. So, basta yan lang po dalawa po, meron na po kayong rights na mag-participate. Pero, paunahan po tayo, guys. Hindi po porket laging may gift, laging nandyan, kumbaga suki. Hindi ibig po sabihin sila na yung pinipili namin. Kahit marami po dyan pong kumbaga lagi pong nagsusuporta po sa amin. Kapag nauna po yung baguhan po talaga po yung inaangat po natin. Hindi rin naman po ibig pong sabihin na porket baguhan sila yung mas binibigyan ng importansyang iangat. As in, kung sino yung nauna, sila po yung mauuna. First come, first serve. Kumbaga, ayan, natututo si Inday mag-English. Hi, yarashiko onegaishimasu. Ay, galing-galing ng teacher natin. Hi, yarashiko onegaishimasu. Hi, meron pa, wala na po, Nay. Wala na po. Ang tinatanong naman kasi niya is yun sa T-form. Kung ang T-form po ba ay past, siguro ang sinasabi niya is tapos na, means past tense. In-explain ko na po sa babate. Arigatou gozaimasu. Yung mga T-form po, mas magaling pong mag-explain si Ate Don't at si Won-san. Hi. Actually, kaya hindi po ako tumatanggap po ng N5 at saka N4 kasi hirap po, nano-nosebleed po si Inday mag-explain po sa mga form po kasi natuto po kasi ako by my experience at pumasok po ako sa Kumon, Japanese po mismo po yung itinuturo na simula sa simula. So, hindi po ako pumasok sa isang school na kumbaga proper po sa Filipino po ba. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.